Hey, what is up everybody? This is the first episode of my video editing tutorial series where you can learn video editing using Premiere Pro. Kung pro ka na, you can just skip this first video. Pero kung beginner ka, simulan na natin. So we're here in Adobe Premiere Pro. Para makapag-start, click this new project and then type the name of the project. For example, select your folder and select the project location. What I like to do is find the same folder kung saan nandun yung project ko. Click select folder and then you can select create new sequence, but in this case, I will just click create. Alright, nandito na tayo sa interface ng Premiere Pro. Makikita natin yung project panel at yung iba pang panels. Ito naman yung tinatawag na timeline panel. At ito yung toolbar. Kung walang project yung folder mo, you can open the folder kung saan nandun yung mga footage mo or yung audio mo. You can just drag to import the media. Pwede mo rin i-double click, which is the left click, para mabuksan yung folder. And then you can click and open. Okay, so ano ba tong mga panels na to? Or yung mga tabs? Let's explore. Etong project panel, dito nakalagay yung mga footage, yung mga elements like audio, graphics, or emojis. Ito naman yung effects kung saan makikita yung mga built-in effects sa Premiere Pro. Etong program monitor, dito natin makikita kung ano yung ine-edit natin. Ito naman yung timeline, dito nakalagay yung footage natin na parang bars. At itong iba for finishing touch. So, paano tayo mag-start? You can click this new item and then click sequence. Let's try DSLR 1080p. Rename your sequence however you want. Example, so magiging ganito yung timeline mo. Isa pang mas madaling gawin is just select all of my clips and then drag and drop to the timeline panel. So makikita natin na nandito na yung clips natin. We can scrub through and then makikita nyo rin dito sa effects control yung clip na ine-edit natin. So ngayon meron na tayong videos sa timeline natin. Pero paano natin siya i-edit? Dito papasok yung toolbar, which is etong nasa left side ng window mo. Meron tayong selection tool, track select forward tool, ripple edit tool, razor tool, slip tool, pen tool, rectangle tool, hand tool, type tool. At pag kinlik nyo tong may arrow while holding Alt, makakakita pa tayo ng ibang tool sa toolbar. For example, track select backward tool. And then the first is the track select forward tool. Dito naman, sa ripple edit tool, meron tayong rolling edit tool, rate stretch tool, at remix tool. Dito naman, sa slip tool, meron tayong slide tool. Dito naman sa rectangle tool, meron tayong ellipse tool and polygon tool. Sa hand tool, meron tayong zoom, which is the shortcut is letter Z. And then sa type tool, which is letter T, meron tayong vertical type tool. Ngayon, ipapakita ko kung paano gamitin ang mga tools na to. First, selection tool is para ma-select natin yung mga videos natin by clicking the clips or dragging this one, which is yung tawag natin is playhead. Isa pa, para makapag-edit tayo, ginagamit natin tong razor tool. For example, magka-cut ka ng clip, eto yon, press mo lang yung C and then pag-click mo ng footage mo, magkakaroon siya ng cut. Ngayon, pwede mo nang i-delete kung ano yung mga natitira by right-clicking and then clicking this clear button. Pero kung gusto mong barahin at umusad to, piliin mo tong triple delete. Ayan, magkadugtong na sila. You can also press delete instead of right-clicking and then clear. At para mag-triple delete siya, you can press shift and then press delete on your keyboard. Sa dalawang tool na to, makakapagsimula ka ng mag-edit. Okay, so sa track select forward tool, which is yung A, ang ibig lang sabihin nito, pinili mo siya, magiging ganito yung arrow mo. Pag nag-click ka, lahat ng papunta sa right, maseselect niya. Para mag-zoom yung timeline, you can press Z and click. Para naman bumalik, press Alt and click. Pwede nyo rin gamitin yung horizontal scroll para makita yung ibang parte ng timeline. Yung ripple edit tool naman, ganito yung magiging mouse cursor mo. Ang ibig sabihin lang niyan, yung clip mo, pwede mong bawasan or i-trim yung excess at uusad na rin yung mga nasa right niya. Pwede mo naman din i-extend
yung clip mo pagka dinrag mo siya papunta sa kanan. Sa Slip Tool naman, ang ginagawa nito, ini-slide mo lang yung clip mo without trimming or extending the clip. Dito naman sa Pen Tool, like in Photoshop, you can create different shapes. Sa Rectangle Tool, gagawa lang ng rectangle at same lang naman sa Ellipse at Polygon Tool. Sa Slide Tool naman, ini-slide mo lang yung clip mo papunta sa kaliwa o sa kanan nang hindi na ginagalaw yung ibang clip. Automatic na siyang magagalaw. Sa Zoom Tool, nagamit na natin to kanina. Yung Hand Tool naman para magalaw mo yung timeline mo. Personally, hindi ko to ginagawa kasi mas mabilis yung paggamit ng Alt and yung scroll wheel mo to zoom and then scroll wheel to scroll horizontally. Alright! Ngayon, meron na tayong sequence at ngayon, ang gagawin natin ay mag-add ng sound or music at yung mga text. So, ito yung sound natin or yung audio natin or yung music natin. Drag lang natin siya sa baba, which is the audio layer. Same lang yung process kung gusto nyong i-cut yung audio clip nyo by pressing Razor tool. Pero may mas madaling process kung paano siya magka-cut by pressing W. For example, andito ako sa dulo, I can just press W and then makakat na siya at lahat ng nasa right side niya. Yun. Pero dahil abrupt yung pagkakaputol nito, hindi siya magandang pakinggan. Pwede mo siyang hinaan, hold control para magkaroon siya nito. Pwede nyo rin pindutin yung pen tool and then add kayo ulit ng isa pang keyframe dito sa dulo and drag papunta sa dulo. Makikita nyo yung dB which is 00, pwede nyo siyang ibaba para pag nag-end to, magpe-fade yung music. Okay, so may mas magandang solusyon dito. Ctrl Z lang ako and then zoom out. Pwede nyo i-click yung remix tool and then drag nyo yung dulo papunta somewhere around sa dulo ng timeline nyo. And then mag-a-analyze siya, automatic na siyang magka-cut ng music. Mapapansin nyo, pa-fade na siya. And then pwede nyo i-delete ulit yung mga natitira at maglagay ng fade out ng manual. Mga -13 is okay. Ayun. Next, sanay ka na mag-edit, sanay ka na maglagay ng music, pwede kang maglagay ng text by pressing this type tool which is T and then hold and drag kung gaano kalaking text box yung gusto mong gawin and then bitaw. Ngayon, pwede mo nang i-type kung ano yung gusto mong i-type. For example, my first video. Pwede nyo siyang select all and then punta kayo sa Essential Graphics. Ito yung mga alignments. Try natin center horizontally and vertically. And then you can scroll this para makita natin yung ibang parameters like pagpili ng text and then pag-align ng text. Pwede nyo rin piliin kung ano yung gusto nyo, kung all caps or kung i-adjust natin to bold again. Pero since naka-bold na tayo dito, hindi ko nagagalawin to. And then pwede nyo piliin kung anong kulay ang gusto nyo. Pwede nyo lagyan ng stroke, background, shadow. Depende na sa inyo kung paano nyo siya papagandahin. Pwede nating i-drag papunta sa umpisa at i-extend yung text layer natin. Okay, hindi matatapos ang edit kung hindi mo siya ma-export. So, paano natin siya i-export? Pwede mo siyang i-click yung export button or by pressing Ctrl M. Dito makikita natin yung file name, pwede mong palitan kung saan mo ilalagay yung location. For example, sa tutorial, gawa tayo ng folder, output, and then open, save. Sa video, hindi na natin gagalawin kasi pinili na natin yung custom. Sa audio naman, most of the time nililive ko na to as is para high quality yung mapoproduce natin. And then you can click this more para makita yung mga ibang parameters. Yung iba, pinipili pa tong render at maximum depth and use maximum render quality. Pero sa ngayon, i-export lang natin as is. Hintayin nyo lang matapos at meron na kayong first video na makikita nyo dito sa output folder natin na ginawa kanina.
I hope may natutunan ka sa video na to. If you have any questions, feel free to leave your comments in the comment section below. Click the like button and subscribe para sa mga new updates in the future. See you in the next video.